Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger, handang magbahagi ng pinakabago at pinakapraktikal na prognosis ng huli para sa 15 Enero, 2026. Ngayong araw na ito na bumabagsak sa kalagitnaan ng taglamig sa Pilipinas ay may daladalang mga kondisyon na maaaring magbigay sa atin ng magandang sorpresa sa pangingisda. Bakit ko nasabi iyan? Dahil sa pinagsamasamang epekto ng umiiral na amihan o ang malamig at tuyong hangin mula sa hilagang silangan at ang sadyang mainit-init na temperatura ng ating mga tubig. Manatili lang kayo dahil mayroon akong mga munting sikreto at kape-kaping payo na ibabahagi na tiyak na magpapabago ng inyong karanasan sa pangingisda sa araw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bituing bida ng ating pangingisda para sa araw na ito. Batay sa aking mga nakalap na datos at karanasan, mayroong ilang uri ng isda na maaaring maging aktibo. Para sa mga naghahanap ng maya-maya o red snapper, ang araw na ito ay maaaring maging maganda para sa inyo. Sa aking karanasan, ang maya-maya ay mahilig magtago sa mga mabababaw na bahura at estruktura na nagbibigay ng kanlungan. Sa temperature ng tubig na umaabot sa humigit kumulang 27 degrees Celsius, mananatili silang aktibo at naghahanap ng pagkain. Gamitin ang mga light to medium spinning gear na may 2 hanggang 3 metro na leader. Ang live shrimp, maliliit na isda o kahit maliit na jigs at soft plastics ay epektibo. Subukan nyo ang drop shot rig sa paligid ng mga coral heads. Ang lapu-lapu was o grouper ay isa pang magandang target, lalo na para sa mga gustong subukan ang deep water jigging. Bagamat mas gusto nila ang malalim na bahagi ng tubig, ang mga mas maliliit ay maaaring matagpuan sa medyo mabababaw na bahagi ng reef. Ang mainit-init na tubig ay nagpapanatili sa kanila na aktibo. Kung deep water jigging ang trip nyo, gumamit ng mabibigat na jigs na may sukat na 100 hanggang 200 gramo. Tandaan, mabigat ang laban sa lapu-lapu, kaya siguraduhin na matibay ang inyong rod at reel. Kung mahilig kayo sa open water at may kakayahan na pumalaot, ang tambakol or yellowfin tuna ay maaari ring magbigay ng magandang laban. Bagamat mas karaniwan sila sa mas malalim at bukas na karagatan, ang patuloy na mainit na temperatura ng dagat ay maaaring magtulak sa kanila na lumapit sa mga dalampasigan. Gumamit ng medium to heavy trolling gear na may mga surface lures o live bait fish tulad ng flying fish. Ang mabilis na retrieve at matinding paghila ang susi para sa mga malalaking tambakol. Ngayon, pag-aralan natin ang mga kondisyon na nakaapekto sa ating huli. Ang panahon sa 15 Enero, 2026 sa Pilipinas ay inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang sa bahagyang maulan. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 24 at 28 degrees Celsius, isang komportabling temperatura para sa pangingisda. Mayroon ding 35% na tsansa ng bahagyang pag-ulan sa maghapon at gabi. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang medyo matatag na sinusuportahan ng amihan, ang hangin na nagdadala ng mas malamig na simoy mula sa hilagang silangan. Ang bilis ng hangin ay nasa humigit kumulang 15 kilometro bawat oras na magbibigay ng banayad na agos sa ibabaw ng tubig. Ang mga ganitong kondisyon ay pabor sa karamihan ng isda dahil sa kanilang kagustuhan sa matatag na presyon at hindi masyadong malakas na agos. Ang temperatura ng tubig ay patuloy na nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius sa karaniwan. Ang mainit na tubig na ito ay nagpapanatili sa metabolismo
ng isda sa isang mataas na antas, kaya sila ay mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Sa aking karanasan, ang matatag at mainit na temperatura ng tubig ay palaging magandang senyalis para sa pangingisda. Pagdating naman sa bahagi ng buwan, sa 15 Enero, 2026, tayo ay nasa waning crescent phase na may humigit kumulang 9 hanggang 12% na liwanag at papalapit na sa bagong buwan. Sa mga tradisyonal na paniniwala ng mga mangingisda, ang waning crescent ay karaniwang itinuturing na may katamtamang huli dahil mas gusto ng isda na manghuli sa mas madilim na bahagi ng araw kung saan mas mahirap silang makita. Ngunit sa aking karanasan, hindi ito palaging hadlang, lalo na kung ang iba pang mga kondisyon tulad ng panahon at temperatura ng tubig ay pabor. Dahil papalapit na rin sa bagong buwan, may posibilidad na maranasan ang neap tide o ang pinakamababang pagtaas at pagbaba ng tubig na kung minsan ay nagbibigay ng mas mahinang agos na maaaring makatulong sa pangingisda sa ilalim. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda sa araw na ito ay masasabi kong mabuti para sa mga reef fish at midwater species at katamtaman para sa mga pelagic fish. Ang dahilan ay ang medyo matatag na panahon, ang mainit na temperatura ng tubig at ang katamtamang direksyon ng hangin. Bagamat may posibilidad ng bahagyang pag-ulan at ang waning crescent phase ng buwan, ang mga ito ay hindi sapat para tuluyang masira ang ating pag-asa sa isang magandang huli. Kaya, mga kasama, ang prognosis ng huli para sa araw na ito, 15 Enero, 2026, ay isang magandang huli. Dalhin ang inyong paboritong kagamitan at maghanda para sa isang masarap na araw sa pangingisda. Wala nang iba pa, ni Buntot, ni Kaliskis. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong paghuli. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming fishing tips at ibahagi ang inyong mga huli sa comment section sa ibaba. Anong plano nyo para sa pangingisda ngayong weekend? O ano ang pinakamagandang huli nyo kamakailan? Ibahagi na yan sa ating komunidad. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, kita-kits sa dagat o sa ilog.